dispensa dyan sa kapatid ko niyan. Bastos. Talagang bastos. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit naging paborito ni Daddy yan eh. Tayo na. Wala na ako nagkakaroon. Edukada lang ako kaya hindi ko pinatulan yan eh. Pal, sa harap ng maraming tao, di ikaw naman ang lalabas na kontrabida niyan. Man, nagkapatong-patong na eh. Hindi ko na napigilan yung sarili ko, tsaka niloko niya ako eh. Baka naman binigyan mo na ibang kahulugan yung halik na yun. Ma naman, ang sweet-sweet nila eh. Magkatabi sila dun sa lamesa. Naglalampungan yung dalawa. Hindi sana kinausap mo muna si Nestor at humingi ka ng paliwanag. Ako na naman ang mali ngayon. Hindi ko sinasabi yan, Rosa Camila. Ma, hindi naman kayo nakakatulong sa mga sinasabi niyo eh. Anak, hindi ko rin sinasabing masamang magalit ka, no? Okay lang yan. Kaya lang, sana pinili mo naman yung lugar. Hihintayin ko na wala sila doon. Si Papa bukas ko, tapos ipagkakailangan naman niya. Eh, malay mo, baka naman hindi kasalanan ni Nestor. Baka nagmamagandang loob siya kay Lucina, tapos inakit. Ma, alam mo kung tapat talaga si Nestor sa akin. Siya mismong iiwas kay Lucinda. Paano kung si Nestor naman ang nanghiya sa'yo sa labas? Makita niya kayo ni Carlito na isipin niya na meron kayong relasyon. O anong gagawin mo? Kaibigan ko lang naman talaga si Carlito eh. Nagiging tapat ka ba dyan sa sinasabi mo? Oh, Inspector Amores. Halika, dito tayo sa loob. Hindi ata kayo naka-uniforme ngayon, Inspector. Hindi official business ang pakay ko dito. Ano? Rest and recreation? Saan juice nga? Isang beer. Namimiligro ang kinabukasan ko dahil sa inyo, Atty. Montemayor. Mabuti, Agent Yabes. At inassign na ng Department of Justice ang NBI sa kaso kong ito. Magmula ngayon, gusto kong sa akin ay diretsyo ang lahat ng reports tungkol sa kaso. Hindi na kailangan magdaan pa kay Alberto o kanino man. Governor, napagkasunduan na namin ni Inspector Amores na mag-conduct ng parallel investigation at magpalitan ng data. Very well. Mas may kumpiyansa ako that with the NBI around, uusad ng investigasyon. By the way, Attorney Asturias, from this day on, hindi ka na muna kailangan dito. At tupagin mo na lang yung mga legal briefs na pinag-usapan natin. I'll do that, sir. Good. Excuse me. Sa makatuwid, Agent Yabes, walang kinalaman yung suspect na inaresto ni Amores. Maaaring courier lamang ang bata, pero mas malamang na post lead ang suspect ni Amores. May mga bagong leads pa tayo. Meron, sir. Kasalanan niyo din naman, Inspector Amores. Hindi ba sinabi ko sa inyo, dumampot kayo ng suspect para bumango ang pangalan ninyo at para makapapel naman tayo. Ang dinampot ninyo, bata. Kinonsulta ko naman sa inyo yun, pumayag kayo. Hindi ko na nga kinonsulta kay Sir Alberto eh. At bakit? Hindi naman dapat dahil ako ang kausap ninyo. Hindi ba? At saka, Inspector, hindi nyo man ang binanggit sa press na ang suspect ay maliit lang na bahagi ng operasyon. Kayo rin naman eh. Nung kaharap na ang press, sumarya na kaagad kayo. Well, tapos na yun. Inspector, total, sinabi mo rin naman na may criminal record yung Ding Cahayo na yun. So, hindi na natin kasalanan kung nagpakamatay siya. May lumalabas na teoryang hindi siya nagpakamatay. Nasa poder nyo yung tao, Inspector. Kung may pumatay, May nasuulan siguro sa amin na patayin si Ding Cahayo. Kutob ko, mayaman ang sumuhol. Singyaman niya. Rented helicopter ang ginamit ng mga assassin. Chinek namin kung sino ang umupa nito. Fictitious ang pangalan. Mukhang matagal nang pinagplanuhan ang pagtangka sa inyo.
Nasabi na rin sa amin niya ni Amores. Yung gunman na napatay ni Alberto, paano nakapasok yan? Nagpanggap po siyang isang tauhan ng mga catering. May kinalaman ng caterer? Wala, sir. Ginamit lang niya. Eh, totoo bang hanggang ngayon hindi pa alam yung identity ng napatay na gunman? Totoo. Dahil hanggang ngayon, wala pa nagkiklaim doon sa katawan. Nakapaka-imposible naman yata. Nalathala sa dyaryo ang retrato ng gunman. Walang nakakilala hanggang ngayon? May palatandaan ho na nag-undergo ng reconstructive surgery ang gunman. Nagpapalit ng mukha? Nagpabago ng mata, ilong, pati na rin ang baba. At pati na rin ang kanyang fingerprints. So, anong theory ninyo? Pinagsanib na pwersa na ng drug syndicate na ginalit ninyo. At political rival ang involved. Hindi na rin bago yan, Mr. Yabes. Sinabi na rin sa amin niya ni Amores. Pero may suspecha ako, sir. Malamang na may kasabwat dito sa loob ng bahay. Maaaring isa sa mga tauhan ninyo, kamag-anak, o mahal sa buhay. Parang wala na akong silbi dito. Ngayon lang yan. Matagal ka na kay Daddy at hindi ka niya basta-basta bibitiwan. Kumiling ako sa'yo, Ernestina. Hindi niya yung pagsisisihan, attorney. Parang nagsisisi na ako. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pa tayong alas. Hindi kayo pababayaan ng Ma'am Alicia nyo. Tutuparin niya ang pangako niya sa inyo. Sana po, maayos na po yung problema. Opo, mahirap na po maghanap ng trabaho ngayon at ito na lang po ang inaasahan namin. Ayan na siya. Huwag kayo masyadong nag-aalala. Nakasimangot lahat, oh. Ma'am Alicia, meron pa po ba tayong pag-asa? Bakit naman po binigla? Paano na lang po kami? Katulad nga ng pangako ko sa inyo. Kahit anong mangyari, sama-sama tayong lahat. Okay? Si Emil na mamamahagi ng sweldo nyo. Ito lahat, ha? Nandito. Salamat po. Sige, huwag na kayong mag-isipan. Sige, Alicia, ako na bahala. Ito sa'yo. Ano ba nang nangyari sa'yo? Hindi ka ba nakakaintindi? Di ba sinabi mo sa akin, maging formal tayo sa isa't isa dito sa opisina? Eh, ginagawa ko naman, ha? Tinatawagan kita sa cellphone mo, hindi mo naman sinasagot. Pinupuntahan kita sa bahay mo. Pero pinagtataguan mo naman ako. Yan nga kinaiinisan ko sa'yo eh. Di ba sinabi ko wag mo akong pupuntahan sa bahay? Eh, kailangan kitang kausapin eh. Eh, saan ako pupunta para makausap ka? Ano ka ba? Teka lang, bakit mo ba ako iniiwasan? Alam na ni Leandro. Pa. Mami, kung saan ka nagtatago ng alak. Sugapan na kayo eh. Oh. Helen, pwede ba? Pakibasag na lahat yan at itapon mo na sa basurahan. Opo, ma'am. Mami, muntik niyo na ikamatayan. Maging matapang naman kayo. Tapang naman ako eh. Matapang? Eh, ginagamit niyo yung alak para takasan ng katotohanan. Bakit hindi niyo tanggapin ang katotohanan? Wala na kayo ni Daddy. Pakitang tao lang lahat ito. Kaya lang naman ako umiinom dahil libangan ko lang eh. Libang, marami namang ibang pwedeng paglibangan. Basta huwag na kayong inom ng alak. Naunahan mo lang ako. Talagang titigil na ako. Sigurado ako meron pa dito. Tita? Kung ako sa inyo, since nang bababae si Daddy, manlalalaki ako. Ay. May magkagusto pa kaya? Alam na ni Leandro, maingat naman tayo. Hindi pa kumpirmado. Pero malakas ang kutob ko. Sinasabi mo lang yan eh. Kasi gusto mo ko iwasan. Hininto na niya ang aking sustento. Di ba buti?
Lumantad na tayo. Hindi mo naman kailangan ng sustento ni Leandro eh. Hindi mo kilala si Leandro. Hindi kita pwedeng kausapin na matagal. Mali ba yung ginawa ko? May dahilan naman eh. Siguro ako rin yung babae, hindi nang gagawin ko. Mahal mo ba yung tao? Nangihinaya ko din sa panagsamahan namin eh. Eh, paano kung hindi na talaga siya magpakita? Tapos doon na siya tuluyan kay Lucinda. Di wala. Iiyak na lang siguro ako. Pero hindi mo na mag-boyfriend. Bakit hindi? Unfair din sa magiging boyfriend ko eh. Lalabas na panakit butas lang siya. Ayan. Sigurado ka pa talaga sa pag-volunteer mo dito? Oo. Gusto ko kasi mapalapit eh. Kanino? Sa mga bata rito. Ano ho yung binigay ninyo kay Governor ngayon lang? Yun yung latest update ng investigasyon. Mr. Yabes, meron kayong nabanggit kamakailan tungkol dun sa posibleng kasabwat na tagaloob? Hindi pa Tauhan ho ba yun o kamag-anak? Hindi pa katiyakan ng anggulong yun. Pero ano ho mas posible? Teorya rin mo yun, sir. At batay din sa teoryang yun, sa paghanap ng ebidensya. Eh, hindi naman ho siguro kamag-anak yun, ano po? Maaaring hindi. Maaaring oo. Mr. Yabes, sasabihin nyo naman ho siguro sa akin kapag meron kayong nakuhang lead agad. Di po ba? Opo, sir. Di ba sinabi ko na yan noon pa? Nililinaw ko lang ho. Paloma, sigurado ko sa sinasabi mo na gagawin yung beneficiary yung feeding program namin ng Play mo? Oo naman. Kasi sigurado ako magagamit niyo ng tama yung pera. Naku, maraming salamat. Alam mo, malaking tulong yan para sa amin. Kung gusto niyo ng fundraising concert, eh, pwede rin yung banda namin. Talaga? Thank you talaga, ha? Hayaan mo, kami na lang magbibenta ng tickets para makatulong din kami sa inyo. Thank you. Thank you. Sige na. Thank you, sir. Elaine, matagal ka na sa akin. Para ka ng pamilya. Sa mga naobserbahan mo, anong masasabi mo sa mga anak ko dito? Mababait naman po sila, Governor. Wala silang kusa. Si Alberto, bata pa lang. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Si Ernestina, bata pa yan, nagloko na. Binigo nila ako. Ganon din po ba ang pagtingin ninyo sa mga anak ninyo kay Ma'am Sarina at Ma'am Alicia? Mas napagbigyan ko ang mga yon. Dahil mas bata ang mga yon kaysa kina Ernestina at Alberto. Kaya nga kay Paloma, mapagbigay rin ako. Hindi lang po siguro talaga may iwasan ng inggit at kompetensya sa magkakapatid. Inggit? Lahat sila sustentado ko. Governor, sa akin lang po siguro po mas maganda yung mas madalas na nagkikita yung tatlong pamilya. Katulad po nung plinano ninyong dinner. Kasi po nagkakakilala sila ng husto. At kung ganon, baka po mabawasan ng alitan. Paano ako nakapasok dito? Tinatanong ko ba yan? Kailan ka ba dumating? Kanina lang. Masa na ba?
O ano, so kailan tayo magkikita? Eh, ikaw. Ikaw nga itong mahirap pagilapin eh. Nagreklamo ka yata. Eh, ito naman, oh, naglalambing lang. Pakis nga. Ano? Oy. Oh. Kilala ko to ah. Oh, si Airpot pala to eh. Kotse ni Amanda to, sandali kababating ko. Amanda! Amanda! Ay, Tay. Ganda nga po. Sige, muna na ako ha. Anong ginagawa ni Amanda dito? Kilala mo ng father mo yun? Amanda? Sino Amanda? Bakit, kuya? Nakikipag-alyado ka sa kalaban. Hindi. Sino may sabi? Shota mo, yung isa sa mga anak na walang niyang gobyerno na yon. Sinusyota ko lang naman, kuya. Para sirain eh. Palibasa kasi. Bata ka pa nung maglihas. Kaya hindi mo nalasap ang kalupitan ng pamilyang yon. Alam ko naman yung kuya eh. Hindi ko naman nakalimutan yung ginawa ng tauhan ni Governor kay ate. Kaya lahat ng anak niya babae, tutuhugin ko. Oh. Parang sarap na sarap kang mag-isyota yung mayaman na yun eh, ha? Hindi naman natin kayang gumanti ng harapan eh. Kaya pailalim ko kukuhanin. Pambihira itong ganito. Magkasabay tayong nag-aalmusal. Nakapagdesisyon na ako. Para mabawasan ang alitan na namagitan sa inyo ng mga anak ni na Sherina at Alicia, kailangan makilala niyo sila ng gusto. Simulan natin kay Rosa Camila. Pagbabakasyonin ko rito si Rosa Camila ng 2 linggo. Yay! Kung mawawala